ina-accuse ninyo itong si sa bagay, yung nag-accuse nito, hindi man si Mike Defensor, si Congressman Irice na isang dilawan, LP Congressman. Sa bagay, yung PDP laban po, tapos LP, magkapatid man yan, mga dilawan yan. Mga anti-Marcos po, lahat dilawan, yung kampo ng mga Duterte, PDP laban yan, si Duterte mismo, dating appointee, mga kababayan ni Cory Aquino. Kaya naging siyang politiko, Vice Mayor, appointed Vice Mayor after the EDSA People Power. Doon nagsimula yung kanyang politika. Kaya ang mga Duterte po, dilawan, original na dilawan. Kita ninyo yung pag-uugali. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So hinamon ngayon mga kababayan ni Yusek Claire Castro, itong si expired Congressman Mike Defensor. Bakit niya expired, Mr. Maravillas? May ganun bang congressman na expired? Expired po kasi tapos na yung kanyang pagiging congressman. Ano ba? Pag tapos na, nag-expire na yung kanyang term. Di-expired. Di ba niya pwedeng tawagin mo na lang anya Mr. Maravillas na former. Mas maganda po, expired. Pati utak po, expired na. Kung ano-ano na lang ang pinagagawa, nagtanim witness. Pati logic niya, mga kababayan, pag-iisip, expired. Mabuti pa, tawagin na lang natin itong mga dating congressman na nasa kampo ng mga Duterte, expired. Expired congressman. So, si expired congressman Mike Defensor, hinamon ni Yossi Castro, patunayan mo niya na yung first impeachment, yung final po ng isang abogado at in-endorse ng isang incumbent congressman. Kaya lang, yung congressman na nag-endorse, sabit pala sa... Kaya pala nag-endorse, sabit sa flood control scam. Patunayan mo niya. Sabi ni Yossi Castro, i-prove mo niya yung first impeachment case is a scam. O bodo lang. Kayo yung bodol. Yung third impeachment case po, yung bodol. Walang nag-endorse. Diba? Saan ka nakakita? Langan man hindi ninyo alam. Yung kasama ninyo, si Topacio, abogado. Si Jing Paras, abogado. Alangan man ignorante sila. Hindi nila alam na ang isang impeachment complaint dapat endorse ng isang at least one congressman. Hindi expired congressman, kundi incumbent. Kung hindi bodol yung impeachment complaint na final ninyo, pagkatapos demanding kayo, sasabihin ninyo, hindi in-accept. Paano i-accept yan? Walang endorsement? Ang tawag niyan sa amin mga kababayan, balubagi. Ang hilig ninyong gumawa ng balubagi, pasala-sala. Meaning, gumagawa lang ng mga kwento, mga akusasyon, pasala-sala, balubagi, para umatake. Siraan po yung ating Congress. O sabi po ni Yossi Castro, patunayan niya na scam ito. Ang intention is to block succeeding complaints against President Ferdinand Marcos Jr. So sabi po ni Yossi Castro, Mike Defensor should substantiate his accusation against Attorney De Jesus. Anyway, Attorney De Jesus already admitted that he worked as counsel for the PDP laban Duterte faction. Nakita mo na, ina-accuse ninyo itong si sa bagay, yung nag-accuse nito, hindi man si Mike Defensor, si Congressman Irice na isang dilawan, LP Congressman. Sa bagay, yung PDP laban po, tapos LP, magkapatid man yan, mga dilawan yan.
Eh, mga anti-Marcos po, lahat dilawan. Yung kampo ng mga Duterte, PDP laban yan. Si Duterte mismo, dating appointee, mga kababayan, ni Cory Aquino. Kaya naging siyang politiko, vice mayor, appointed vice mayor after the EDSA People Power. Doon nagsimula yung kanyang politika. Kaya ang mga Duterte po, dilawan, original na dilawan. Eh, kita ninyo yung pag-uugali. Di ba? So, abogado pala ng PDP. Yung akusasyon kasi ni Rize, ito niya si Atty. De Jesus, tumayo na abogado, nag-file ng disbarment on behalf of the First Lady ng pagsasalita ng masama at gusto pang sapakin ni Glenn Chong. Naalala ninyo yon? Itong si De Jesus, yung nag-file ng disbarment, wala man pala yun na authority galing kay First Lady. Tumayo ng abogado na pinalalabas, dinidefend niya si Lisa Marcos. Pero yung pag-file niya ng disbarment on behalf of the First Lady, wala man pala yun authority. Hindi man siya kinuha para mag-file ng disbarment kay Glencio. You see, sabi yun ni Claire Castro. Pero ngayon, sabi ni Claire Castro, anyway, itong si Atty. De Jesus already admitted that he worked as counsel for the PDP Laban Duterte faction. You have nothing to do with the backering, sabi po ni Castro. So, sa inyo pala may koneksyon, itong si Atty. De Jesus. Diba? Sabi ni Defensor, why would we burden ourselves to go back here on Monday and try to refile the complaint and be part of the moro-moro when we know that the House would only take up the scam impeachment by De Jesus? So wala na pala kayong plano na bumalik sa Monday. Alam naman kasi ninyo na yung impeachment case na ipafile ninyo ay talagang reject kasi wala mang endorsement mula sa mga congressmen na kaalyado ninyo, ni walang endorsement kay Pulong mismo. So, malamang ina-accuse ninyo yung ating Pangulo ng murumurong impeachment, tulad ng sinasabi ni Amy Marcos na drama series anya yan, pari-parehas ang script ninyo. Malamang yung impeachment, third impeachment na gusto ninyong i-file, yun ang totoong murumuro. Kasi kung seryoso kayo na mag-file, di sana may endorsement mula sa isang incumbent congressman na kaalyado ninyo o mismo kay Pulong, Harold, at yung isa pang congressman na Duterte. Bakit walang nag-endorse? Anong ibig sabihin? Alam ninyo kasi yung impeachment complaint ninyo hindi man magtatagumpay kasi baseless, drama lang. Yan ang totoong murmuro. Ito mismo yung ina-admit ninyo sa balita. Wala na pala kayong plano na bumalik sa Monday kasi tingin ninyo murmuro. Imagine yung anak ng ating Pangulo, si Sandro Marcos. Never daw nila na ibablock. Sabi ni Sandro, tungkulin ng Kamara sa ilalim ng saligang batas na aksyonan ang anumang impeachment complaint na ihain laban sa sinumang impeachable official. Dapat dinggin ng Kamara ang anumang isasampang impeachment complaint kahit pa ito ay laban sa aking ama. O di ba? Malinaw? Wala pong attempt na harangin mismo ng anak ng ating Pangulo. Libre kayo na mag-file. Kaya lang dapat sufficient informed and substance. Yan ang requirement ng batas. At kasama dapat doon yung endorsement through a resolution ng isang incumbent congressman. Wala man pong endorsement. Malinaw na yung gusto ninyong isang pang impeachment complaint. Yun ang muro-muro, scam, budo lang, mga kababayan. Gusto lang ninyo magpropaganda. Kaya nga, nang hindi tanggapin ng Congress, mati kayo na nagpa-press con para umatake sa ating administrasyon, umatake sa Kongreso. Ganon, malinaw ang inyong mga pinagagawa. Ito, sabi dito ng isang House leader, duda daw siya na yung ating Pangulong Bongbong, siya mismo yung nasa likod ng impeachment complaint. Yung sinasabing planted lang yung first impeachment complaint. Yung sabi po ni Congressman
and House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, bakit man niya? Why will he besmirch his own name? Bakit niya babahiran niya ang kanyang sariling pangalan? Tama. Anong logic doon? Sabi ni Adjong, it would be illogical for the President to echo the attacks against his own name and reputation. These are those casting doubts on the validity of the complaint, saying it was just a proxy complaint. But if you ask me, why would the President risk his reputation? Sabi po ni Adjong. Tama. Bakit ba gagawin yun ng ating Pangulong Bongbong? Pa-filean niya yung sarili niya ng impeachment? Sisirain niya yung kanyang sarili? Parang yung pagpapaimbestiga niya, mga kababayan, sa flood control scandal, para magpaimbestiga siya. Pagkatapos, in the end, ang makukulong pala siya. Di ba? In the same way, bakit naman gagawin ng ating Pangulo, sirain yung kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang reputasyon, sa pamamagitan ng pag-file ng impeachment sa kanyang sariling buhay? Talsikin niya yung sarili niya. Mga buang lang na tulad ninyo ang maniniwala sa kwento ninyo. Tama po? Puro kasi kayo mga buang. Nanonood ka mo sa amo nindo. Pari-parehas kayo buang. Sabi po ni Adjong, if you look at the allegations that he is a drug user, that he kidnapped former President Rodrigo Duterte, that he pocketed kickbacks, these are being used to attack the President. Why will he echo those? Yun ang aligasyon doon sa impeachment complaint, first impeachment complaint. Yung mga isyong yon, dati nang dinidikit sa ating Pangulo. Bakit siya pa mismo ang didikit noon? Kung siya ang nagpa-file, impeach me, ang pinapalabas nila. Di ba po? Lanao del Sur representative noted that lawyer Andre De Jesus, who filed the impeachment complaint, had already denied claims that he deliberately lodged a weak case to preempt stronger complaints against Marcos. Adjong added that Marcos continues to enjoy the backing of the supermajority in the House, making it improbable for him to undermine his own standing. Sabi ni Adjong, it is illogical for the President to damage his credibility and that of the Philippines in the international community. As President niya, he also represents the country internationally. So why would he do that? And re-echo all these negative attacks against his personality. Filing a complaint is one thing, and substantiating it with evidence and getting the support of the House is another thing. Sabi po ni Congressman Adjong, tama, tayo lang kayo kung gusto niyo mag-file. Magkontento kayo sa pagpa-file. Kung makakuha kayo ng support ng 1/3, di wow. Yan problema nga po. Mismong yung impeachment complaint na final ninyo, walang magsuporta mula mismo sa hanay ninyo. Walang nag-endorse na congressman, kahit si Pulong man lang. Paano magtatagumpay ang isang impeachment na defective po? Kulang-kulang. Pagkatapos magre-reklamo kayo hindi tinanggap. Mga loko talaga itong mga taong ito. Palibasa expired congressman. O ngayon, sa kakapasikat ni Mike Defensor, pinag-uusapan na tuloy ngayon yung kanyang kinasangkutan noon nung DNR secretary pa siya. Ito, nakalkal ng mga netizens, ex-DNR chief, Defensor Squari, blamed for floods. December 2. 2020 pa pala to, mga kababayan. Nagkalat ito ngayon sa social media. Tinulat ni Jarius Bondok. Former Environment Secretary Mike Defensor might wish to react. Mainstream in social media are blaming his hillside quarry for last month's destructive floods in East Metro Manila in suburbs. Defensor's quarry is in Marikina Watershed, Rodriguez Rizal, Majestic Earth Core,
Ventures Incorporated is the largest of 16 quarries there. Conversation zones. Watersheds are off limits to woodcutters, miners, and dwellers, with Marikina watershed denuded, typhoon waters, and mud cascaded down the slopes unimpeded. Nakalkal tuloy ng mga netizens yung mga kinasabitan niyang Iyan sinasabi natin, day nga ni magparairo, nga ning day maramog kiodo. So, kinalkal ng mga netizens na may mga kabulastugan din pala siyang kinasangkutan. Parang si Liviste. Ghost Solar, mga kababayan. Ito naman, quarry. Di ba? Pero dati siyang DNR chief. Ito siya. Nagkalat na ngayon. Pinost ni Mark Ian everyday. Mike Defensor has been very loud calling out flood control corruption, questioning motives, throwing accusations left and right. In fine, go ahead. Walang masama maging maingay kung may ebidensya at hindi lang political capital ang puhunan. Pero sa kaso ni Mike Defensor, ang nakikita lang natin ay puro akusasyon. But there's the irony that refuses to be ignored. One of the largest quarrying operations in Rizal Province, Majestic Earth Core Ventures Incorporated, is owned and chaired by, wait for it, a former DNR secretary and congressman himself, Mike Defensor. Yes, former environment chief, a former congressman. Someone who once led the DNR cannot plead ignorance. Nakita mo na? Di ba? Lumitaw tuloy yung mga kinasangkutan. Parang si Leandro Liviste na trouble tuloy. Pati si Congressman Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga, patong-patong na kaso. Yan kasi mga kababayan. Malamang yun din ang abuti. Na trouble sa kakadaldal. Sabi pa ni Mike Defensor, si Saldico daw willing na mag-testify sa impeachment laban sa ating Pangulo. I-file na muna ninyo. Hindi pa nga na-endorse yung yung impeachment complaint ninyo. Hindi man tinanggap ng Congress. I-file na muna. Pag naging successful yung filing ninyo at dumaan sa proseso, sa Department of Justice, etc., doon na ninyo pag-usapan yung pag-testify, pag-witness ni Saldico. Yes, sabi po ni Batangas Congresswoman Jinky Luistro. For as long as he is willing to appear niya, to take his oath, kung itong mga intended witness is willing to come before the Justice Committee and take their oath, of course, they can testify. Welcome po. Kaya lang, i-file nga na muna ninyo with endorsement yung inyong impeachment complaint laban sa ating Pangulo. At kung makumbinsi ninyo, hindi lang yung kwento-kwento na umuwi si Saldico, di pauwiin ninyo, mag-testify siya. Kaya lang, may warrant of arrest siya. Diretso siya niyang kulong. O, di ba? May mga pasabi na may feelers daw para makipag-dialogue. Kaya lang, nag-react yung abogado ni Saldico. Wala man na niyang ganon. Hindi natin din maintindihan kung saan galing yung kwentong yun ni John Vic Rimulya. Kasi si John Vic yung nagsabi. Si Rondain, Atty. Rondain, nag-deny. So, kailangan may sinumpaang sinumpang salaysay siya. At yung iba pang mga sasabihin niya sa pag-testify, dapat under oath. Kaya lang, wala man siyang under oath. Ang ginawa ni Saldico, nag-record lang ng video series. O, di ba? Yung intention mga kababayan para lang gatungan yung publiko mag-alsa, hindi man po nangyari. Hindi kinagat ng mga tao. Panggatong sana yun sa mga rallies. Hindi nangyari po. Tinodo na po ni Amy Marcos yung paninira sa kanyang kapatid. Wala din. Imbes na masira yung ating Pangulo, nasira po, backfire kay Amy Marcos. Siya yung nagsira. So lumalabas kasi wala siyang kwentang kapatid.
May pinagpalit niya yung kapatid niya sa mga Duterte. O, di ba? At ngayon, ang reputasyon ni Amy, sirang-sira na. Sabi ng mga netizens, malamangan niya, yung kampo ng mga Duterte, ginagamit lang siya, hindi man magtitiwala sa kanya. Kasi kung kaya niyang siraan yung kanyang sariling kapatid, anong rason na hindi siraan niya ang mga Duterte pag hindi nagkasundo sa kung ano mga usapan? Di ba po? Tama naman ang mga ganyang puntos. Ayun lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.